Mayroong dalawang talinghaga sa Ebanghelyo ngayon. Ang ilan sa mga tagasunod ni Jesus ay mga magsasaka at sinabi niya sa kanila ang talinghaga ng binhing lihim na tumutubo at ng buto ng mustasa. Madali nila itong naunawaan at matugunan sapagkat hango ito sa kanilang karanasan sa agrikultura. Ang mga talinghaga ni Jesus ay sinadya hindi lamang upang ilarawan ang kanyang punto sa mga tagapakinig, kundi upang magsilbing hamon na hindi nila maaaring baliwalain. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinug na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ng mga ito, hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila, ay gumagamit siya ng talinghaga. Ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lamang. Sa maraming kultura, ang mga kwento ay may mahalagang papel sa pagtuturo noong unang siglo. Ang mga Hudyo ay gumagamit ng mga kwento upang turuan ang isa't isa tungkol sa Diyos. Nagturo si Jesus sa maraming paraan at ang isang paraan ay ang paggamit ng mga talinghaga. Sa isang talinghaga, dalawang bagay ang nais palabasin para sa paghahalintulad. Ang layunin ay upang akayin ang kanyang mga tagapakinig mula sa karaniwang alam na nila, patungo sa mas malalim na pakahulugan. Ang tinutukoy na pangkaraniwan ay mula sa kanilang pang-araw-araw na karanasan sa buhay, at ang mas malalim na pakahulugan ay ang pagkatuklas ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay at ng bagong pag-unawa sa Diyos. Yaong mga nakarinig ng talinghaga ay maaaring masyadong naaantig, anupat sa wakas ay napagtanto nila na hindi sila maaaring walang gawin o hindi tumugon. Sa mga talinghaga, inaanyayahan ni Jesus ang kanyang mga tagapakinig na tumugon sa kaharian ng Diyos na pumapasok sa kanilang buhay at tanggapin ito sa pamamagitan ng pagpapanibago ng kanilang buhay at pagtingin sa Diyos. Ang talinghaga ng binhing lihim na tumutubo at ng puno ng mustasa ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang dahilan ng mga kaganapan ng mga bagay-bagay sa itinakda niyang panahon. Sa ating buhay, may mga pagkakataong tila nawawalang saysay ang ating mga pagsisikap dahil sa tayo'y nabubuhay sa pagtingin ng orasan, naiinip tayo at nag-aalala na mahuli. Lagi tayong nagmamadali na maiwan ng panahon. Tayo ay inaanyayahan na mamuhay sa panahon ng Diyos na nakatuon sa ngayon. May kapayapaan, hinahon, at kontento sa buhay sapagkat nagtitiwala tayong kumikilos ang Diyos sa kanyang paraan at panahon. Ngunit mahalagang tandaan na ang manghahasik ay kailangang maghasik ng binhi. Kahit na sa huli, batid natin ang Diyos ang siyang nagpapalago at nagpapayabong,
mahalaga pa rin ang pagsisikap ng tao upang makipagtulungan sa biyaya ng Diyos. Ang ating gawain ay ipalaganap ang mabuting binhi sa ating pamilya, kaibigan at kasamahan. Kahit nakakaunti o walang resulta ang nakikita natin, dapat tayong magtiwala na papalaguin ito ng Diyos sa kanyang itinakdang panahon. Itinuturo ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig na kahit ang Diyos ay tila natutulog, hindi ito nangangahulugan na walang nangyayari. Sinasabi sa atin ni San Pablo, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos, sapagkat Siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Paano natin maipapakita ang ating pagsampalataya sa aral na inihahatid ng mga talinghagang ating napakinggan? Una, magtiwala sa Diyos. Magtiwala na ang nasimulan natin ay palalaguin at bibiyayaan ng Diyos sa panahong itinakda niya. Ikalawa, huwag mag-alala. Gawin natin ang ating dapat na gawin at ipasa Diyos na ang mga bagay na alam nating hindi nating kontrolado. Ilagay ang lahat ng alalahanin sa kanyang biyaya. At ikatlo, manalangin ng walang humpay. Tandaan natin na sa matyagang pananalangin, magbubunga ang lahat ng ating pagsusumikap.